Hey guys, welcome! Nagkamali kami. Galing yan sa recent apology letter ng Bini. Sobrang daling mambash sa anonymous internet natin ngayon. So ang tanong, ang mga bashers ba dapat patulan o wag nang pansinin? So every week meron tayong dalawang tanong. Ang tawag ko dito, the duality of my human experience. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng videos, subscribe for more. And kung magugustuhan nyo naman tong video na to, like and comment down below. Ano pang hinihintay natin? Let's go! Shoutout muna kay Marlon Peralta 9807. Yan, let's go na talaga. Let's go! So kita nyo naman sa thumbnail. Si Bini Aya sa 2024 contract signing nila. Tsaka buong Bini na masaya sa Pantropico Days nila. So si Bini Aya nire-represent niya yung pagpatol side. Meron nga to our bashers na subtitle, di ba? Tapos yung buong Bini naman, nire-represent nila yung hindi pagpansin side. Kumbaga pag-ignore. So mamaya na natin pag-usapan si Bini Aya, no? So punta muna tayo dito sa buong Bini, sa Pantropico Taste nila. So obvious naman na sa mga ngiti ng Bini natin na masaya sila. Kumbaga, kung hindi mo papansinin yung mga bashers, magiging masaya ka. Ignorance is bliss, sabi nga nila, di ba? So, basta tuloy-tuloy ka lang. Basta laban ka lang. Basta gawa ka lang ng gawa. Kahit gaano karaming haters or kahit gaano karaming bashers, eventually, makakapagpalabas ka ng Pantropiko. And Pantropiko, may chance yun yung magnum opus ng Bini. Isang sobrang laking viral sensation ng panahon na yun, di ba? And arguably, Pantropiko talaga yung naglagay sa Bini sa mapa. Kaya hindi lang dito sa Pinas sikat yung Bini. Kung papansinin nyo, global na rin sila. Meron silang, at patunay niyan yung world tour nila ngayon, yung 2025 Biniverse world tour nila, di ba? So, kung ignore lang nila mga bashers, hopefully, eventually, makakagawa sila ulit ng next Pantropiko. Ma-outshine lahat ng bashing. Lahat ng hate, matatabunan, di ba? So ngayon, punta na tayo sa kay Bini Aya side. Sabi niya kasi sa 2024 contract signing nila, to our bashers. So, bigyan ko kayo ng laro. Hulaan nyo anong sasabihin niya next. Marami siguro kayong may isip, no? Marami kayong mahuhula, di ba? Pero may chance, hindi nyo mahuhulaan kung ano yung next niya sasabihin. Ang next niya sinabi is, thank you. Solid, di ba? Jesus-like behavior yan, mga repa pips. Love your enemies, sabi nga niya, di ba? Hindi yun madali. Sobrang hirap mahalin ng taong walang ibang gustong gawin or walang gustong masabi kundi ewan ko sa'yo or hate kita or kung ano pang pangit na salita sa'yo, di ba? Minsan nga mahirap mahalin yung mga mahal na natin eh. Kunyari, nasaktan ka nila, ganun. Na-offend ka, ganun. Tapos, sasabihin mo pa sa basher mo, sa mga taong hate ka, thank you. Hindi yun basta-basta nagagawa, mga dre. Isa yan sa pinakamahirap gawin sa mundo. So, try nyo kung gaano kahirap. Kumbaga, pumatol si Bini Aya, pero merong positive spin. May pagmamahal. So, anong connect naman nito sa akin? Well, tawag ko sa sarili ko is ambivalent bloom. Ambivalent, ibig sabihin lang nun, uncertain, no? Having two opposing feelings. So, nagdadalawang puso, hindi isip, no? Sabi sa Cambridge Online Dictionary yan. Kasi, yung musical background ko, ito, high school, Kamikaze, Parokya ni Edgar, Stick Cycle Mind. So, basically, mga banda, kung papansinin nyo, no? Tapos, college naman, hanggang bago Bini days, Josh Groban, Tenacious D, Dream Theater. Oh, di ba? Mga bigatin, mga Dre. Mga masasabi mo na, oh, ang gagaling ng mga to sa paggawa ng kanta. So, did yung mga yan. Tapos, recently, mga 3 to 5, 4, 5 months din siguro, baka, Bini. And, Bini lang, guys. Grabe. Imbis na magpatugtog ng Dream Theater, papatugtog ako ng Blink Twice. Imbis na magpatugtog ng Josh Groban, papatugtog ko Carrera. Yung masaklap dito, uulit-ulitin ko pa yan. Aro, kung marinig nyo lang sa bahay namin sa gabi, tuloy-tuloy na kanta ng Bini. Nakaloop.
Kahit mga ad sponsor songs nila pinapakinggan ko, Super Crunch, Vita Keratin, TOP Top. Grabe, para akong nag-change genre guys. Kaya hindi ko basta-basta na-share to Hindi ko basta-basta na-share sa mga kaibigan ko kasi andun pa sila Nasa banda pa sila, di ba? So, iba pa yung gusto nila. Andun pa sila sa normal pop songs. So, sigurado ako pagtatawanan nila ako. Sila yung una kong magiging bashers. Hindi naman siguro haters, pero sila yung una kong magiging bashers for sure pag nalaman nila. So, kung mapapanood man nila to, for sure, hindi sila makapaniwala. Kasi, kilala nila ako Nasaan ba sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Nandun pa sila, di ba, sa mga banda? Ako, nasan ako? Nakastan ako kay Colette. Ay, naka. Naka-repeat ako sa Bini. Solid yun, guys. And, yung mga recent na nag-leak na video ng Bini, grabe. Napakalaking injustice nun. Injustice hindi para sa inyong mga na-offend, no? Injustice, hindi rin para sa inyong mga sensitibong tao sa anonymous internet. Injustice, para sa Bini. Kasi mukhang lumalabas may hudas sa mga kaibigan nila Merong tao or mga tao, di natin alam, na willing sirain yung friendship nila sa mga Bini. May mga tao, di natin alam, na walang ibang hangad sa buhay, walang hiraya sa buhay, walang pangarap sa buhay, kung hindi siraan lang ang Bini. Hindi man nga natin dapat pinag-uusapan yung disappointment natin sa tatlong involved. Bini, Joanna, si Colette, tsaka si Stako. Kasi at the end of the day, balibalik na rin man natin ang mundo, sabihin mo na gusto mong sabihin. Ang pinakatotoo dito sa nangyari is wala tayong karapatang makita yung private moments ng Bini. Wala tayong karapatang makita yung private moments ng isa't isa actually. Binibigay yung karapatan na yun. Ino-earn. Imagine nyo na lang kung meron kayong nakikita sa daan araw-araw. Nakikita kayo, papunta siguro kayo sa work, araw-araw yan. Ngayon, hindi pa kayo nagkikibuan o kaya baka nagka-cross lang yung mata ninyo, di ba? Pero araw-araw kayo nakikita and by chance alam niya din na nag-i-exist ka. In that instance, masasabi mo ba na, uy, okay na to, pwede na akong pumasok sa private life niya. Pwede ko nang makita yung mga nakikita niya. Pwede ko nang malaman kung anong nasa isip niya. Meron na akong karapatan na pumasok sa private life niya. Wala, di ba? Wala naman tayong karapatan dun. Ganyan tayo sa Bini, guys. Nakikita natin sila araw-araw yan, di ba? And for sure, aware sila sa presence natin. Hyper-aware pa nga siguro na meron talagang blooms na tao na nabubuhay, di ba? Pero at the end of the day, wala tayong karapatang makishare. Wala tayong karapatang makita. Wala tayong karapatang malaman kung anong nasa isip nila. At feelings. At syempre, wala tayong karapatan sa private moments ng Bini girls. Kaya napakalaki injustice nun para sa Bini. And sa mga taong bashers tsaka sa mga haters, grabe, nino-normalize ninyo yung pag-leak tsaka yung mga scandal na ganyan. Hindi yun normal, guys. So the moment na gamitin natin yung private moments na obviously leaked, natalo na tayo. So ngayon, sa tanong na papatol ka ba sa bashers or hindi mo nalang papansinin, so far yung ginawa ng Bini is nag-sorry sila, diba? So pumatol muna sila saglit, tapos meron silang call to arms nung isang araw. So, all real bloom, sabi nila. And ngayon medyo naglaylaw sila and ngayon papunta na sila sa world tour. So oras na lang yung magsasabi kung matatabunan yung lahat ng hate, lahat ng bashing. Pero ako, kung tatanungin ako kung ignore ko ba yung mga bashers or papatulan, well, sa totoo lang, baka tawanan ako na lang. Kayo ba guys? Ano sa tingin nyo? Parang bashing is online thing kung papansin nyo lang, no? Kumbaga, pag nabash ka yata sa personal, ang tawag na yata dun is bullying. So, pero pag online, bashing siya. So, kayo ba? May naka-experience na ba kayong bashing? Pumatol ba kayo? Hindi nyo ba, in-ignore nyo lang ba? Or ano ba yung kwento nyo pagdating sa bashing? Or baka hindi
hindi normal or para sa inyo, normal lang yung nalilik yung video. Kasi napakalaking injustice nun, mga dre. Hopefully, hindi na mangyari ulit. Pero kung mangyari ulit, napakalaking injustice nun. And magiging bala na naman yun sa susunod na mga bashers. Saka sa mga susunod next generation of hate. Di ba? So, kung umabot man kayo dito sa part ng video na to, salamat. So, nagustuhan nyo ba? Like and comment down below. So, kung gusto nyo pa ng ganito pa, ng mga ganitong klase video, subscribe for more. And ito, pinakamahirap tong gawin, guys. Share. Grabe, napakahirap mag-share. Kasi mag-share ka lang sa isa, ang tagal na eh, di ba? Mamimili ka pa kung kanino mo i-share, magugustuhan na ba ito, mga ganun. So, mahirap mag-share, pero malaking tulong siya. So, maraming salamat sa pag-abot dito sa katapusan ng ano na to. And ayun nga, Marlon, shout out. And as always, I am the Lying Man.